Hello, Pastor? Hello. Hello? Hello. Oo, nasa live na ba ako, Pastor? Kasi hindi ko makita yung live mo. Masyadong malinaw yung monitor mo dyan. Okay na, medyo okay na. Pastor, yung kuan ba, chat natin yung tema natin yun at mga rules para ma-set natin yung date at time sa ating debate. Po, magandang gabi po ulit sa iyo. Ay, akala ko ngayon na. Ay, hindi kasi wala tayong rules. Baka maggugulo tayo, Pastor, kasi walang rules, walang moderator. O dapat may moderator, may middleman ba para hindi tayo magulo kasi magugulo tayo eh. Pag hindi mo gusto ang tanong ko, hindi ko gusto ang tanong mo. Para may battleground talaga ba, yung may smooth ang ating pag-uusapan. Kasi pag ngayon guys, wala tayong kasi yung tema ko may nag-add ka at may rules akong na-chat sa'yo. Hindi ko naman alam kung sinang-ayunan mo hindi. So wala tayong rules. Dapat ngayon tayo kuan sa live mo. Pero hindi ko nakita yung kuan mo nakalive ako. Okay ba, Pastor? Narinig mo ako? Oo. Hello, bro? Oo, naririnig kita. Pinapakinggan kita. Pero na-live ako, Pastor, o hindi? Kasi wala. May itim sa monitor ko. Hindi, Naka-live ako sa programa mo. Oo. Medyo hindi ka rin nakita dito eh. Hindi ka nakita eh. Pero narinig yung boses mo. Baka may so yan na, Pastor, hindi tayo muna ngayon magdebate kasi walang moderator, walang rules. Kasi yung tema ko is kuan eh, yung para sa pang authority ng Catholic Church sa New Testament. Pero nilagyan mo ng Bible alone, ang course mo. So hello, bro. Hello, Pastor. Ika-confirm ko muna itong itong topic mo. Ano ba yung topic mo? Yung topic natin ba? Yung topic ko. Oo. Ito ba the Roman Catholic was the one which declared or authority that the book of the New Testament were inspired. Yan po. According to the Bible and standard references. Okay, according to the Bible and references. Yan po. Okay. Walang problema sa akin yung walang problema sa akin yung mga references eh. Pero okay. So kasi Bible lang nagkuhan mo baka. Oo. Po. Oo. Ang gagamitin ko so okay na yung references mo, reference at saka Biblia. Sige. Kailangan ang gusto mo. Kailangan ba talaga na mayroong moderator? O kailangan talaga mayroong moderator para may mag-moderate sa atin ba? Kasi pwede namang Pastor, baka for me, hindi ako responsive sa iyo. Ako at ikaw naman, hindi ka responsive sa akin. For me, kakabalik ko lang kasi ng debate, baka hindi mo magustuhan yung sagot ko. So, you may address or you can address it to the moderator. Sa akin kasi, sanay kasi ako na makikinig lang muna. Pagkatapos pagka ako naman, pakinggan ako ng kalaban ko, tatanungin kita. Walang tanong na gusto mo. Simple lang.
walang No? tanungan ang gusto mo or may tanungan? Mas maganda yung may cross-examine. Mas maganda yung cross-examination kasi kailangan talaga yun eh. Oo, pero kung kasi pastor pag halimbawa yung sagot ko para sa iyo is hindi siya responsive, so kailangan natin ang moderator na makapag-decide whether or not the question is within the topic and must be answered by the other party. So, kailangan natin ang rules then, so kailangan talaga ang moderator. I don't have any problem with so okay ka na may moderator, pastor? Pwede rin may yung I don't have there is a problem with that. If you want to have a moderator, get a moderator. I don't have problem with that. Ano po, pastor, baka mahinang signal ko o yung signal mo. Anong sinabi mo? Yung signal mo yung signal mo siguro ang medyo may problema diyan. Mahina no ang signal ko, no? Ang sabi ko kasi pag mayroong moderator, wala namang problema sa akin. Kung kukuha ka ng moderator, walang problema sa akin. Sige po. Sige po. So, pastor, pwede bang rules na tayo, magkasundo tayo sa rules, pastor? Yung rules. Nawala. Bro, wala signal ni nawala ka nawala. Balik ka. Bro. Hello, pastor, wala. Mahina talaga yung signal ko. Hello, pastor. Yung problema yung mo, signal. Signal ang problema mo, bro. Hello. Yung signal ang problema mo. Wait lang, pastor. Wait lang. Yung signal ang problema nito. Signal. So, kailangan niya ng moderator. Okay lang sa atin 'yun. Walang problema. Hello, pastor. Parang gabi uli. Hello. Okay lang. Narinig mo na ba ako, pastor? Okay na? Sorry. Signal ko, pastor. So, okay na tayo sa tema, pastor. Yung role naman natin, pastor, pwede ba ang lahat ng version ay tatanggapin? Lahat ng version, walang problema. Okay lang. Sige, tanggapin natin yung lahat ng version. Version pwedeng pastor, pwedeng nasa Biblia, basta nasa Biblia, pwedeng nasa introduction, footnote, commentary, annotation, basta nasa Biblia, tatanggapin natin, ha? Okay ba 'yon? Hindi. Iwasan natin yung mga ibang interpretation na makapasok. Ang tatanggapin natin bro, yung talagang verse, chapter at saka verses lang. Hindi tatanggapin yung mga footnote kasi mga komentaryo lang yan sa mga tao eh. Ang kailangan natin yung maliwanag sa Biblia. Pero yung mga introduction, hindi ba kasali yan? Introduction ng Bible?
Oh, Ano yung yung mga introduction. ah, yung ano, yung opening mo, ganun? Oh, yung opening ba ng kwan sa Biblia? Yung kanyang kwan, dating, yan. Ang mas ano, I prepare to accept the one that is called chapter and verses. Uh, I prefer to have the one. Pero pwede siya maging kwan, pastor, pwede siya maging reference na lang. Siguro, siguro Kasi hindi Biblia, naman. kasi Hindi, Biblia at referensya tayo, so pwede pang reference. hindi Kasi siguro, pwede bro. naman yung mga reference. No. I will not allow any other interpretation except the chapter and the verses inside the Bible. Ano, Because pastor? if you Ano, pastor, allow, hindi ko na kwan, mahina ang signal ko, wait lang ha. Mag-data na lang ako kasi mahina ang signal. Yan, pastor, okay na ba? Nag-data na ako? Nag-switch akong data? oo, oo. Ano sabi mo, pastor? Kasi kung okay ba yan yung mga introduction, yung nasa index, Hindi, pero pang kwan na pang reference, as reference lang. no, it's not. I don't want to accept the preface, the footnote, and the headings. It must be from the chapter and the verses. You need to show the chapter and the verses. That is all I wanted to accept. But aside from that, if you want to use the preface or the introduction as evidence, I don't think that will be part of the material to prove your stand. It's because ano yan eh, that is only the mind from a human being. So I don't want to accept. As part of the Bible, pero kung may kapitulo at bersikulo, okay lang. Yes. If you give the chapter and the verse, then that is the one I will going to accept. Because that is the word of God. Even it is a footnote, pastor. Yeah. Wala. Because the footnote is only an additional from the head of human being. So, pero kuan pastor, pwede ba siya maging, kasi Biblia at referensya tayo, pwede ba siyang referensya? Kasi Biblia at referensya tayo, di ba? Hindi naman yung referensya eh. Hindi naman yung referensya. Kasi kung maghanap ka ng referensya, yung mga libro-libro siguro ninyo, pwede nyo gamitin yan. Pero yung mga phrases, yung mga preface, yung mga anong tawag no? Yung mga footnote, that is a commentary. So don't use the commentary because the major issue is in the Bible, is with the chapter and the verses. So it's good for us to use the chapter and the verses. Don't use the preface or the headings and the footnote, because that is only an additional. But in the reference side, because I want to use it not in biblical sense but in standard reference, because I may be quoting Protestant and other authors or translators or group of translators. I don't want to allow a human interpretation. No, not interpretation, but their writings, their speculation. That is an additional. In the book of Deuteronomy kasi bro, in the book of Deuteronomy chapter 4 verse 2, don't add the word. So the footnote and the headings and the preface is not part of the word of God.
It's only an additional from the head of the one who wrote it. So, Okay, Pastor, I yung don't believe. Deuteronomy is pertaining lang for the Old Testament. Hindi naman kasalit No, in the yan New na kwan Testament, eh. New in Testament, Revelation wala chapter tayong magbasa 22. dyan. No, in Revelation Pero yung, chapter 22, ang ibig sabihin ko ba, yung introduction at saka yung mga notes dyan, is gagamitin ko na lang reference, not biblical verse. As reference na lang. ano, hindi pwede. So, kung lang sa'yo, mga libro lang talaga, hindi mo gusto yung nasa Biblia, magkahiwalay talaga sa Biblia. Hindi. Kasi ito kasi, ito kasi bro, ang gusto ko kasi ditong palabasin kung ano yung totoo. Sana Yes, maintindihan mo. ako naman. I know it. Sana, alam ko naman. Gusto ko rin yung palabas ng totoo. Sana, ganun ka rin. Kaya, yes, kaya may rules tayo eh. May rules tayo. Ano ba ang, di ba, Biblia at referensya? So, ano ba ang referensya? Ganito kasi bro. Alam ko kasi yan eh. Alam ko kasi yan. Kaya ang sinasabi ko na referensya na gagamitin mo, ay yung yung mga books ninyo na sinulat ninyo, gamitin mo yan. Pero if you use the Bible perfectly, use the chapter and verses, and outside of that, mag-reference ka. hindi na yan. Because the Bible is the most high standard reference already. And why you use the footnote? Okay. So pwede ako while there is the chapter and verses, Okay. Noted po, Pastor, noted. So pwede rin ako makapagkuha ng ibang reference basta kay hindi yung nasa kuan lang. Pwede yung mga libro, mga reference, komentary ng ibang protestante, pwede na. Basta hindi na sa Biblia. Komentary ng ibang protestante? Yung mga komentary standard, yung kanilang academic books. Kasi kung sa amin lang baka sa debate sabihin mong bias eh. Sinabi mo nang pwede sa amin eh. Pero dapat gusto ko kasi yung standard lang. Ito, maganda yung sinabi mo. Huwag ka nang gagamit ng libro ng mga protestante. Lahat gamitin mo Romano Katoliko. Huwag yang protestante. Dapat dalawa, Pastor, kasi bias naman eh. Hindi. Bias nyo. Kuwan lang, Pastor, gagamitin ko Bibliang Protestante at Bibliang Katolik. Librong reference na Protestante at reference na sa Katolik po. Wag mo nang gamitin yung ano ba naman kayo? Ayaw nyo yung sa mga protestante pagkatapos gagamitin nyo laban sa mga protestante. Ayaw nyo sa mga protestante, ano ba naman yan? Gamitin nyo yung mga Romano Katoliko na mga mga resources ninyo. Wag yung sa Baka sabihin mo kasing bias. Hindi ko sasabihin. Hindi ko sasabihin. Never kong sasabihin. Hindi ko sasabihin. Pero kailangan ko talaga, ang stand ko talaga, babaliin ko yung mga referensya ninyo. Ganon yun. So, mag-quote ka ng protestant din na mga articles. Hindi. Biblia nga ang gagamitin ko eh. Biblia ang gagamitin mo? Oo. So, hindi bias yung kuan ko, hindi bias yung kuan, yung Catholic na reference ko, hindi bias. Noted yan? Hindi, wag mo munang isabihin dito na hindi bias yan. Kasi depende yan sa presentation mo. Pag makita kong bias na bias, ay sasabihin ko bias yan. Sinabi mo kanina kasi nilimitahan mo ako. Ang gusto mo naman ngayon, Ako muna, Pastor. Kasi gusto ko i-present yung Protestante at Katoliko para hindi bias.
Hindi, mali yan. Para nakaparallel ba? Pero gusto mo, hindi ka nakip yung protestante. Baka sabihin mo bias, sinabi mo Hindi bias yan. Hindi. Ito kasi, sasabihin ko na lang sa iyo. Alam ko kasi bro, na mayroon kayong mga bogus na Biblia. Ginamit niyo yung bogus, yung mga Bibliang protestante, nilalagyan niyo ng mga gusto niyo ilagay. Kaya sabi ko, wag mong gamitin yung mga Bibliang protestante. So sinabi ko na sa iyo. Ako na naman magsalita, pastor. Kaya ka pang nagsalita eh. Kasi magsasapawan tayo, kaya nga may moderator eh. So, para yung mga nakikinig sa iyo, okay sila ba? Yung naliliwanag. Nakikinig lang ako sa iyo eh. So yung rules natin is, pwede akong pwede na lang ako makapag-quote ng reference ko ng protestanting reference at katolikong reference para hindi bias. Huwag mong gamitin yung protestante. Yung mag-stand kayo. Ano ba naman kayo? Mag-stand kayo dyan sa aral ninyo sa mga Romano Katoliko. Huwag niyong gamitin yung mga Bibliang protestante kasi alam ko kasi mayroon kayong mga binugos na Biblia. Ginilalagyan niyo ng mga putnot-putnot, ng mga heading. Alam ko yan eh. Ilang beses ko na yung sinabi dito ginamit ni Darwin Gitgano. Yung ginamit ni Talibong. Huling-huli na yan eh. Kaya wag mo nang gamitin yung mga protestanteng sinasabi nyo kasi nga bogus yan. Ako naman, Pastor, opinion mo lang yan kasi nga bogus at hindi naman topic natin True Church. Hindi. Ang topic natin ay... Hindi ko yan opinion. No, that is not my opinion. That is the fact. No, it's not my opinion. No, it's not my opinion. It's the fact. Huling-huli na nga eh. Darwin Gitgano was caught by using the bogus, unable na was caught by using the topic. Hindi naman yun magbogus-bogus na yan, hindi naman yun kasi you can prove that one, you can show it to the listeners and viewers na may bogus talaga na gagawin. Ang sa akin lang is standard reference, pero kung Katoliko lang gusto mo, baka sabihin mong bias. Hindi. Pero binago mo naman yung salita mo na baka bias na bias. Talaga, paano na yan? Hindi. Sana ko lugar. Hindi, ito ngayon, itayo mo kasi, wag mong i-condition yung mga tao na hindi bias yung gagamitin mo. Pag nakita ko na bias yung ginamit mo, abay sasabihin ko na bias yan. Itatayo mo lang. Yun ang gawin mo, itatayo mo yan. So, pagkatapos Hello, Pastor. So, how can I, pag sinabi mong bias, paano kung maipoprove sa mga tao, mga listeners at viewers natin na hindi yan bias? Kasi sabi mo bias, sabi ko hindi bias. Ano ang basihan natin sa ating diskusyon na nagpapatunay sa publiko na tama si Pastor at tama si Brad Jiwan? Kasi dalawang opinion natin na nagkahiwalay, di ba? Ito kasi, pag sinabi kong bias, patutunayan ko na bias yan. Ganon yun. Pag sinabi, bias yan. Gaya na nga sinabi, mayroong Roman Catholic faith dito. Sinabi ko, bias yan. Paano mo mapapatunayan? Bahala na ako, patutunayan ko, bias yan. Ganon yun. Call mo, actor ko call, kanila call. So, Pastor, kasali na lang yung Protestant scholars para hindi bias. Huwag mong gamitin kasi nga Roman Catholic kayo. Pinapastos mo kasi yung mga Protestant pagkatapos maniniwala kayo sa sinabi ng mga Protestante, magiging magiging katawa-tawa kayo diyan. Hindi naman kami nambabastos. Hindi ako nambabastos sa mga Protestant. Ikaw siguro, hindi ka namamastos. Hindi lahat ng opinion nila. Makinig ka muna sa akin, hindi ka nakikinig eh. Ngayon pa lang, hindi ka nakikinig eh. Makinig ka muna, kanina ka pang nagangangak-ngak eh. Makinig ka muna. Hindi pa ako napagtuminig eh. Kanina ka pang nagangangak-ngak eh. Ako naman. Ito kasi, makinig ka muna. Ito kasi, yung mga safety, itong si RJ Shino. Ano yung ginagawa niyan? Lahat kayong siguro baka ikaw hindi ka nag-a-attack sa mga baka ikaw.
Pero yung iba, pero pag titingnan natin yung mga conversation natin dati, di ba, umaatake ka rin. So, ganun yun, ganun yun, kapatid. Kaya, ito po, tutulungan na lang kita para hindi magiging katawa-tawa ka. Kasi ito na lang, ibibigay ko sa'yo. Bakit nyo paniniwalaan yung pag tinatanong kita, bakit nyo paniniwalaan yung protestanting Biblia? Yung sinasabi ng mga protestante, sinasabi niyo mga hindi tatag ng Diyos o kung ano na lang yung mga binabanggit niyo doon sa mga protestante pagkatapos gagamitin niyo as reference. Mali po yun. Sagot na ako, Pastor, o hindi pa? Masagot ka na. Ilang minuto ang sagot ko para hindi mo sabihin na ako lang ang nagtutok dito. Bigyan mo ko ng minutes. Mga 3 minutes? Sige, magsalita ka. Sige, 3 minutes po, Pastor. Time start now. So, sagot ko niyan, ginagamit namin yung mga protestante sa isang naturang tema or topiko para pan-support po sa aming stand. Pero hindi po lahat kami naniniwala sa kanilang scholastic opinions or discovery or methods. Hindi po namin nila lahat. As long as yung kanilang scholastic discovery, yung kanilang akda, kanilang sulat, kanilang stipulation or ilang authorship is magkapareha po sa amin, pwede namin yun gamitin. Nasa kabilang banda na yun, sa kabilang panig na yun, sa paggiba sa ista namin. Kaya ginagamit namin. At yung paratang mo na bugos, you can, depende sa topic po yan kasi for us, pag example, magbabasa niya, sinabi mong bugos, it is within the person or debater who assert the same na bugos yan to present evidence showing that the other party committed deception to the public. Hindi yan, bugos yan. Yung ibang tao na mayroong ebidensya, ikaw, yung kabila naman, wala namang ebidensya eh. Ang kanilang is bugos-bugos lang. No? Opinion lang. Ang iba, wala. So, yan. Ako naman nakakarami ka na eh. Nakakarami ka na eh. Ako naman. Ito po ang sinabi mo kasi ganito. Yung 3 minutes. Hindi ako naman. Kanina ka pa eh. Diba? Ito. Hindi ako naman. Kanina ka pa eh. O ngayon hindi ka nakikinig. Ako naman. Ito po kasi ang sinabi mo, yung kapariha. Ibig sabihin, mayroon kayo nakapariha doon. Yun na lang ang gagamitin nyo, di ba? O bakit kapag gagamit doon sa mga protestante? O yun na lang ang gagamitin nyo, yung sinabi mo kapariha sa inyo. O pagkatapos wag mo na. Ito na lang para walang ito na lang. Patutunayan natin sa Biblia na. Wala na yung mga referensya sa Biblia na. Yung mga potnot mo, gagamitin mo na. Basta Biblia lang, wala na yung ibang mga Sige, para tapos na ang usapan. Sige. Yung mga potnot mo o yung mga komentary diyan na sa loob ng Biblia ninyo, sige, gamitin mo na. O, wala na yung mga ibang referensya. Patunayan mo na lang sa Biblia. Ha? Pwede na po. Ano pwede na? Pwede na po lahat yung mga introduction, commentary, footnote, index, annotation, pwede na po lahat. Basta wala lang referensya. Para matuloy na ito, kasi nga ang dami mo kasing mga gagamitin. Alam ko kasi ito pakinggan mong mabuti. Although hindi pa ito tapos, pero sigurado pag gagamitin mo yung mga protestante na mga referensya ninyo, mapapahiya ka diyan. Tandaan mo yan. Ako ito hindi kasi gusto ko na hihiyain ka. Hindi po ito gusto ko na tatalunin ka. Ang gusto ko malaman at makita ng mga tao kung ano talaga yung totoo. Yung pinaparatang mo sa akin kanina na yung gano'n na bugos-bugos at wala namang ebidensya. Ako pag sinabi ko, kayang-kaya ko yung patunayan, bro. My name is Pastor James, tandaan mo yan. Pag sinabi kong bugos yan, patunayan ko, gano'n yun. Ano apelido mo, Pastor? Apelido? Hitilan. Hintilan? Hitilan.
pakichat na po, Pastor, para hindi ko marinig. Hintilan, hintilan. Oh. So, okay na, Pastor. Okay na ako sa Biblia pa. Basta nasa Biblia. Then, kailan ang date natin sa debate, Pastor? Ikaw, walang problema sa akin. Pwede sa akin yung ngayong Martes, Tuesday. Okay lang sa akin yan, Tuesday. Ay, Tuesday. Anong time? Hindi, baka busy ako. Busy kasi ako, yung Monday at saka Tuesday. Okay. Anong free time mo, Pastor? Maliban sa Monday at saka Tuesday. Pwede sa akin yun. Masunod ako, call. Karon na kanila lang. Excuse me, Pastor. So, Pastor, anong free time mo? Wednesday. Wednesday, 6 o'clock? Oh, 6 o'clock. Wait lang daw. 6 o'clock. So, ang moderator natin, sino ba? Si Sarasya TV na lang tayo or sino ba ang kukunin natin na moderator? Ito mga sabadista, hanap tayo sa mga sabadista. Sige. Sige. Hanap tayo sa sabadistas. So, sige po, Pastor. Wednesday, then contact lang tayo sa moderator natin. At yung oras natin, contact lang po tayo. Yung first time, anong oras ang first time, yung cross-examination, at affirmative speech po at last po. Yun ang follow standard format po natin po, Pastor. Ano yun? Ano? Affirmative speech first and last. Doon sa conclusion? Sa conclusion po. Wag ganon. Hindi ako papayag na ganon kasi nga doon sa katapusan babanatan niyo ako. Mali 'yon. Ito kasi ang pinakasimple kasi ganito. Doon sa katapusan, wala na yung magpapasalamat na lang tayo doon sa mga nanonood. Wag na yung ito ganito, babanatan na naman yung iba. Wag ganon kasi nga pang scammer yan eh. Mali yan. Magpapasalamat ka na. With all due respect po, Pastor, pag debate kasi may conclusion yan. According to debate ba? The author must speak first and ako kasi bro, makinig ka. Ang pinag-aaralan ko kasi Oxford debate ako. Wag mo akong pangaralan ng ganon. Sa debate kasi, ito kasi, maliban na lang kasi, actually ito yon. Contract is binding if there is no question about the legality. Kaso lang, ilang beses ko nang nakita yung mga debate ng mga CFD. Nung sa katapusan sila yung huli, babanatan nila, hindi na makakabawi yung kalaban nila. Mali po yun. Scam po yun. Alam ko na yung scheme ninyo. Mali yan. Ito, papayagan kita. Magsasalita ka, ikaw yung mauna. Kasi nga, pag nauna ka, babanatan mo ako, ay babanatan din kita pag ako ang huli. Ganon yun. Ako kasi, tutupad kasi ako sa usapan eh. Pag hindi mo ako babanatan, abay, hindi ko i-mention yung pangalan mo kung sinong talo. Ganon yun. Kitang-kita ko kasi yung mga scam ninyo eh. Kaya wag na yung ganon. At wag mo akong turuan, bro, kasi nga ang pinag-aaralan ko Oxford debate. Wag ganon. Wag mo akong turuan, please. Okay? Pastor, paano kung mapakita ko sa ebidensya na Oxford debate ay yung affirmative yung huli? Wala naman yung problema eh. Wala, kaso lang, kaya sabi ko nga eh, if there is no question. Kaso lang, pini-question ko kasi, ilang beses ko kasi lahat ng mga debate ninyo, doon yung babanatan yung kalaban ninyo sa katapusan kahit talong-talo kayo. Mali po yun. Scam po yun. Mali po yun. Mali yun. Sabi mo, alam mo na standard yun eh. Sinabi mo ngayon na scam. Alin po ba ang tama? Yung standard? Yung huli yung affirmative o scam siya? Alin yung sinabi mo na tama? Kasi question ko kasi makinig ka. Wala ka naman eh. Makinig ka. Ito kasi question ko kasi yung kalukuhan ninyong mga CFD kayong question ko kasi eh. Kasi nga lahat ng mga debate ninyo, kasi ninyo, sa katapusan, kahit na maganda naman yung usapan, abay,
binabanatan niyo yung kalaban niyo instead na magpapasalamat. So ngayon, pag nahuli kayo, kayo yung huling magsalita. Ngayon, babanatan ninyo yung mga kalaban ninyo. Mali po yun. Mali po yun. Hindi naman sinabi, ito sasabihin, hindi naman sinabi sa Oxford debate na pag nahuli ka, babanatan mo yung kalaban mo. That is, it's easy for you to say, thank you for listening, thank you for having us, thank you for being with us in this, that is all for the conclusion. Pero ang ginagawa kasi ninyo, hindi ganun eh. Ang ginagawa kasi ninyo, ganito. Ito, hindi niya natindig, hindi niya nagiba, ganito, ganito, ganito. Ganon yung ginagawa ninyo eh. Which is mali, pangingi-scam yun. O panglalamang sa kapwa, mali po yun. Mali po yun. Ako, kanina pa ako nakikinig sa iyo, bro, ha? Kanina pa ako nakikinig sa iyo. Yung gusto mong kademonyuhan na gagawin mo sa akin, wag mong gawin sa akin. Wag na wag. Kasi nga alam na alam ko yung mga scam ninyo. Oh. Ito nga bro, kanina ka pa eh. Ito bro, kanina ka pa eh. Yung mga protestante na Biblia na gusto nyong gamitin, ayaw ko nga yun eh, kasi nga ginagamit nyo yun bilang ano ninyo, bilang shield ninyo. Ginagamit nyo bilang shield ninyo. Pero pag kayo yung magsasalita, tingnan nyo, kayong mga protestante, kayong mga ganito, tatagkay ng tao, pero ngayon gagamit kayo ng mga sulat ng mga protestante. Yun pa kalukuhan yun eh. Kaya sabi ko, huwag niyong gamitin yung mga protestante laban sa amin, mga uplok kayo eh. O ngayon, tinawag na kitang uplok. Akala mo kasi hindi ko alam yung mga scam ninyo. Alam na alam ko yung scam ninyo. Kaya sabi ko, lahat ng mga referensyang Romano-Katoliko, gamitin mo na lahat. Huwag na yung sa protestante. O ngayon, nagbago ng isip ko. Lahat ng mga referensyang mga Romano-Katoliko, gamitin nyo na. Huwag na yung sa protestante. Pinapayagan na kita kanina eh. Ang dami mong dami mong problema. Wag na, Biblia lang, pastor, kasi yung nag-usap tayo sa ito na lang. Bibliang King James ang gagamitin natin. Ito na lang bro, ito makinig ka muna. Bibliang King James ang gagamitin natin, period. Bibliang King James. Wala nang ibang gagamitin. Maliban sa King James na Biblia. Mag-iiba ka ng mag-iiba ka ng parati ka lang kasi kanina ka pa bro kanina ka pa nagpapasensya lang kasi ako sa iyo, nagpapasensya kasi gusto ko kasi para sa benefit ng mga tao. Ito kung matuloy itong debate natin, patutunayan ko talo ka dito eh. Patutunayan ko talo ka dito eh. Pero ito po 'yon, makinig ka muna. Yung kasi, hindi na ako papayag, hindi ko iniba ha, binigyan kita ng chance eh, ibinigyan kita ng chance eh. Kaso lang, masyado kang mapaglamang sa kapwa eh. Mali yun. Ngayon, hindi na ako papayag. Hindi na ako papayag na mayroon pang ibang gagamitin. Maliban sa isang Biblia. Isang Biblia lang yung gagamitin. King James Bible. Ganon yun. Kung papayag ka, ganon yun. Binibigyan na kita ng pagkakataon kanina na patunayan yung gusto mong patunayan. O ngayon, nagluluko ka eh. Alam ko yung mga skin kasi ninyo. Ako na muna? O ikaw lang? Ikaw lang magsalita, ako na. Ikaw lang magsalita? Anong time ang kuan ko? Yung bigyan mo ko ng time na makapagsalita. Anong kuan ba? 3 minutes? Bigyan kita ng 1 minute. Bigyan kita ng 1 minute. Sige. 1 minute lang. Sa iyo, 5 minutes? Okay, pastor. Kanina ka pa eh. Kanina ka pa. Iba-iba tayo. Hindi naman kita iba-iba yung gusto mo. Kaya nga nagkasundo tayo sa ruta. Hindi pa iba-iba. Mali yun eh. Pastor, ako muna. Sabi mo, bigyan mo ako ng 1 minute. Nagsasapaw ka naman. Sasawayin talaga kita. Dito katulungan ng Versículo 3, sasawayin talaga kita. Mali, pinaparatangan mo eh. Paiba-iba ako. Hindi ako paiba-iba. Binibigyan kita ng pagkakataon na mamili sa gusto mo. Binibigyan mo ako ng 1 minute. Binibigyan kita ng pagkakataon. Ka sa akin. Relax na, pastor. Relax. Binibigyan kita ng pagkakataon eh. Mali yung ginagawa mo. Ito, lukuhin mo yung ibang pastor, wag ako. Kasi alam ko yung ginagawa ninyo. Ang gusto ko dito, mapapatunayan kung ano yung totoo. Ito, kung matuloy man itong debate natin, sisiguraduhin ko, tatalunin kita. Relax lang. Relax lang. Ako muna, 1 minute. Huwag kang sasapaw. Magsasalita ka lang dyan, huwag mo akong paratangan na paiba-iba ako. Ikaw yung paiba-iba eh. Binibigyan na nga kita ng pagkakataon. Huwag kang magsinungaling, pastor. Huwag kang idibig ito.
I will upload this one. Sino ang paiba-iba sa atin? Oh. Ikaw nga yung paiba, binibigyan kita ng ano. Ngayon, nagbago ng isip ko kasi kaso nga, nagbago na yung isip ko. Bakit ka ba nagbabago? Di ikaw yung paiba-iba. Dahil sa kauplukan mo dahil sa kauplukan mo Dahil sa kauplukan mo yan kung ano-ano na lang yung mga pinagngangakot mo dyan. Ano bang natapos mo, Pastor? Sinong uplok sa atin? Ikaw yung uplok Ikaw yung, ano? O, bakit? Anong natapos mo? O sige, ikaw anong natapos mo? Sige, anong natapos? Ito, nagyayabang ka na sa sarili mo. Ang sabi ng Biblia, kung sino man yung nagyayabang sa kanyang sarili ay sa diablo, edi sa diablo ka. Nagyayabang ka na sa sarili mo. Anong natapos mo? Bakit kung anong natapos mo? Hindi kita pwedeng pagsasabihan ng gano'n. Ang sabi ng Biblia, sawayin niyo sila ng may kabagsikan. Uplok ka pala Anong natapos mo? Sige, ilabas mo anong natapos mo. Nagyayabang ka sa sarili mo. Ang sabi ng Biblia, Juan Capitulo 7, versikulo 17, ay wag mong ipagyabang yung sarili mo. Kasi nga sa diablo ka pag ipagyabang yung sarili mo. Napaka naman. Gusto mo ipagyabang yung sarili mo? Pastor, kasi yung kuan mo baka ma-high blood ka, relax lang. Inhale, exhale mo na. Hindi. Walang high blood sa atin. Talagang inutos na Diyos. Pagkamitan nyo sila, sigawan nyo sila. Kung gusto ninyo, kasi nga, mali. Sabi nga, sawayin nyo sila na may kabagsikan, uplok Espiritu Santo ka naman sana So, relax lang. Relax. Wag ganon. Kasi nga, yung mga ano ninyo kasi, hindi yung ganon. Hindi yung ganon. Yung parang nangingiskam kayo. Kung gusto mo akong labanan, sige, Biblia ang basyana. Kanina tinatanggap ko yung mga referensya ninyo. Tinatanggap ko rin yung yung gusto mong ipipilit na yung mga referensya na kung ano yung mga Biblia ang gusto nyong gamitin. Sa mga viewers, Pastor, sa mga viewers, hindi pa ako lawyer ha. Wala pang result po. Ay, hindi ako takot sa lawyer. Hindi ako takot. Kung lawyer ka man, sigurado, mapapahiya kang lawyer ka dito. Hindi pa ako lawyer po. Lawyer ka dito. Sigurado. Ito, nagyayabang na lawyer. Lawyer ka palang uplok ka Hindi pa ako lawyer po. Bakit hindi ka relax, Pastor, relax. Baka ma-high blood ka, relax lang. Hindi, walang high blood sa akin. Hindi ako naniniwala kasi hindi ako tinatablan ng sakit Kaya huwag kang mag-alala sa akin. Sisigawan kita kung gusto. Okay lang. So, okay lang sa'yo na magsigaw ka. Sige. Sige po, Pastor. So, Pastor, yung kuan mo, yung Biblia lamang, okay lang na footnote, introduction, okay. Biblia lang ang basihan. King James Bible, sige. Labanan mo ako. Hindi, yung nauna lang natin na pagkasunduan para kasi nga masyado kang medyo mayabang Medyo may kayabangan ka rin. Kasi ito kasi ang sabi ng Biblia, huwag kayong magpadala doon sa mahina nilang boses kasi nga mangliling lang yan. Hindi naman ako nanghihina kasi hina yung kuhan ko diba na kita mo sa monitor yung kinan ko yung boses ko para marinig lang. Masyado kang mitikuloso Masyado mong binobosisi ng masyado. Gusto mo talagang ilagay mo yung sarili mo doon sa may lamang ka. Ano ba akala mo sa akin, tanga? Kung abogado ka, kung nag-aral ka ng abogado. Hindi po ako abogado, Pastor. Ano? Hindi po ako abogado. Sabi mo, wala pang ibig sabihin, nakabar ka na. Wala pang resulta, sabi mo. Wala pang result po. Wala pang result. Yun. Di ba, kung abogado ka, bakit hindi mo maintindihan? Huwag mong ilalagay yung sarili mo dyan sa, parang sigurado, ilagay mo doon sa patas na labanan. Ganon yun. Ano ka ba naman? Ito na. Patas po na labanan yung gusto ko. Ito kasi bro, ang patas na labanan. Labanan mo ako sa isang diskusyon. Biblia ang basihan. Biblia lang. Isang Biblia lang. Yun ang patas talaga. Yun ang patas talaga. Hindi yan patas. Sigurado ka pala. Sige, maganda.
Maganda ito, abogado eh. Hindi yan patas, pastor. Hindi yan patas kasi... Ano hindi patas? Paano hindi patas i-Biblia? Ako, dala isa Biblia. Ikaw din naman, dala isa Biblia. Paano hindi patas? Patas yun. Mas lamang ka pa nga eh. Kasi sabi mo, nagbabar ka eh. Mas lamang ka. Kasi sabi mo, nagbabar ka eh. Oh, ako tapos na. Wala naman din eh. Ano? Pastor, yung King James Bible only ka ba, Pastor, or hindi? Hindi, kahit ano, payag ako. Kaso lang, medyo hindi ko nagugustuhan yung gusto mo akong iskaman. Para patas ang labanan, Biblia ang basyan, ganun yun. Patas yun eh. Isang Biblia sa akin, isang Biblia sa iyo. Ganun yun ang patas. At mas lamang ka pa eh. Magkuhan ako ng pastor, yung version ko isa lang. Yung Catholic version ko isa lang. Hindi, wag na. Biblia lang talaga, isa. Isang Biblia lang. Wag na yung ano. Okay lang ba? Okay lang sa'yo na gamitin ko Catholic version isa lang? Hindi nga eh. Sabi ko nga, nakakaintindi ko ba? Sabi ko, hindi. Di ba nagbarka? Ito lang ang isa lang kasi nga kanina binigay ko na sa iyo yung lahat ng gusto mo eh. Kaso lang hindi ko nagustuhan yung nahahalata ko na. Yun lang masasabi ko. Nahahalata ko. Hindi na ako papayag. Ito na lang isang Biblia, King James Version. Ganon. Total, labanan mo ako. Total, abogado ka naman eh. Okay, yan kulang sa amin na kuan kasi kulang yan. So, pwede ba kitang ma-request na pwede ba akong gumamit ng Catholic version? Ano sabi mo? Anong kulang? Ano? Yung hawak mo na King James, kulang yan. Kasi yung original King James ko, ito ang kumpleto. Paano mo naman nasabi na kulang ito? Paano mo naman nasabi na kulang ito? Ito na natin Pastor James, patutunayan ko na ang hawak na King James mo ay kulang. Patutunayan mo na ang hawak ko na King James ay kulang. Ngayon, nagpabago-bago ka na. Ikaw yung tingnan mo. Abogado ka pa naman. Abogado ka, hindi ka nagtanda sa mga sinasabi mo. Di pa bago-bago ka. Abogado ka pa kasi naman. Hindi Hindi ako abogado, Pastor. Yun nga eh. Yun nga eh. Sabi mo, nagbar ka na eh. Nagbar ka na eh. Hindi pa ako abogado kasi hindi pa naman yung result ito. Pastor, kasi hindi pa bukuan to. Gusto mo King James na lang. So patutunayan ko na King James mo ay kulang. Kung okay lang sa'yo, pero kung hindi problema. Makinig ka muna ito kasi hindi ko ibinigay ko sa'yo yung lahat ng gusto mo, ibinigay ko. Kaso lang, gusto mo talagang apak-apakan yung mga pastor, yung kaalaman ba ng mga pastor? Ano bang akala mo sa aming mga pastor, mga tanga kagaya ninyo? Hindi naman kami tanga kagaya ninyo. Mayroon din naman mga tanga eh. Pero iibahin niyo ako kasi nga, ako talaga, ilalaban ako ng patas. Ngayon, kung abogado ka, hindi ako abogado. Pero, ito yung dala ko. Diyan sa pagka-abogado mo na, medyo lamang ka dyan sa akin. Kung akala mo lamang ka. Pero dito tayo sa Biblia. Hindi na ako abogado. Pastor, hindi ako abogado. Ano ka ba naman? Gusto mo naman para kang magpapaipit, magpahambul-hambul kang oplo ka eh. Para ka naman, nagbabar ka nga eh. Ipag-result ng bar, ipag nakapas ka abogado ka na. Talaga ka naman Hindi pa kailangan pa magpirma ng roll of attorney. Hindi pa Tanong mo yan sa bar. Hindi pa yan. Ang ibig sabihin kasi yun, nakapag-aral ka na bilang isang abogasya. Okay. Yan po. Tama po. Talaga pa naman ano ba tawag yung nag-aral ng isang abogasya? Doktor? Nurse? Ako po, estudyante ng abogasya. Hindi po abogasya. Hindi po abogado. Nakapagtapos ka na nga eh. Ibig sabihin hindi ka na estudyante. That is the transition. Alam nga babalik ka pa ba sa pagka-estudyante mo? Talaga anong klase ng abogado ka? Hindi po abogado ang tawag sa amin, juris doctor po. Ano?
hindi po abogado ang tawag sa amin. Ang tawag sa amin ay Juris Doctor. Po, Pastor. Hindi ko narinig yung sinabi. Ang tawag po sa amin ay Juris Doctor. Hindi po kami tinatawag na abogado or attorney. Ganon din yun. Abogado din yun, Oplok. Ano ka ba? Ano ka ba? Abogado ka ba talaga? O talagang ganon din yun. Alangan naman ang tawag sa inyo teacher. Alangan naman abogado ang tawag sa inyo nurse. May technicality pati yung sa ano ka ba naman? Napaka-Oplok mo naman. Gusto mo akong para ipapakain mo sa akin yung mga technicalities mo. Napaka-Oplok mo naman. Wag ganon. Wag ganon. Wag ganon. Mali yan. Mali yan. So, Pastor, mukhang hindi tayo nakapag kasundo. So, permit, Pastor, wag mong itong kuan at I will post this one sa YouTube po kasi may karapatan din ako sa ating pinag-usapan. Yan list po sa inyo. At please, wag mo itong i-delete ha, Pastor. Ano yung pinagsasabi mo? Itong pinag-uusapan natin, gusto mo akong hihiyan? Ano, babanatan kita. Pastor, i-upload ko, wag mong i-delete. Oh. Okay ha, wag mong i-delete, Pastor, kasi i-upload ko ito para makuan yung kuan ba na hindi tayo nagkasundo sa rules. Okay lang 'yun? Sige, basta wag mo nang gagaya ng ibang mga safety. Ang gusto nila ito yung sinabi niya, mali siya. Wag i-post mo na lang. Wala editing po, Pastor, wala editing. Oo. Ganun lang yun. Sige, basta yun lang. Pero wag mo samahan ng mga pamamaster sa yes po. Ang title ko is hindi lang nagkasundo. Okay lang ba sa iyo title ko hindi nagkasundo sa debate? Bro, ito kasi kaya nga ayaw ko yung may anak kasi akong abogada, dalawa. Oo. Kaya okay po. Kaya sabi ko sana hindi tayo aabot sa ganon. Okay lang po, Pastor, okay lang. Sige, God bless, bro. God bless. Salamat, Pastor, sa pag mo. Upload ko lang ito bukas at baka ma-air ko to sa Monday po, Pastor, kasi may salang pa akong video. So, i-air ko to mga kuan at ipapasa ko sa yung link. Ang title ko is hindi nagkasundo ang CFD at Pastor sa debate. Yan lang po ang itatitle ko. Okay lang po ba yun? Okay lang yan. Basta. Hello? Wag lang yung very okay po, makikilas po sa pala may kapal. Thank you po. Upload ko lang ito. Salamat. God bless po. God bless. Bye-bye. Kain muna ako. Sige. God bless po. Bye-bye. Sige, kain muna ako. Kain tayo, Pastor. Kain. Sige. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Abogado. Abogado pala. Abogado. Ang tawag daw hindi daw Juris Doctor. Pero abogado din 'yan. Kapatid. Ito kasi ako hindi po ako pwedeng apak-apakan. Kahit abogado ka, kahit anong klase kang tao sa lipunan. Hindi po pwedeng apak-apakan ang anak ng Diyos. Hindi po pwedeng apak-apakan kahit sino. Diba? Ganun lang po yun, mga kapatid. Wala pong pwedeng aapak sa atin. At hindi po tayo ipinanganak, nagiging anak ng Diyos para apak-apakan tayo. Maganda din naman ng kausap yon, pero halatang halata na medyo may pagkaano siya may pagka-tricky kasi nga abogado pala siya. Kaso lang abogado versus anak ng Diyos.
Kaya, abogado versus anak ng Diyos. Kaya, medyo magandang ano sana. Magandang usapan. Kaso lang, medyo hindi nagkasundo sa ano, sa tema. Sana, na ano, tinanggap na lang niya yung ano, kasi pinayagan ko naman kasi kanina. Pinayagan ko naman kasi kanina na okay, gamitin mo yung lahat ng referensya mo. Wag lang gamitin yung mga Bible na ng mga protestante. Kasi hindi ko kalaban. Biruin nyo, ito yun eh. Biruin nyo, yung Biblia ng mga reformers, gagamitin nila ilaban sa mga, mali po yon. Ang spiritual warfare kasi, mga kapatid, sa Ephesians chapter 6, ay ano, mayroon ka talagang kalaban mo. Oh. Pero hindi pinapayagan ng Biblia na yung baril ng kasamahan mo, yun din ang ibabaril sa iyo. Mali po 'yon. Kaya sabi ko nga pag nagkataon na matuloy ito, mas maganda din naman yung hindi ito matutuloy eh. Kasi nga abogado, nakakahiya naman eh. Nakakahiya eh. Sigurado. Alam niyo naman mga kapatid, alam niyo naman eh. Hindi tayo matatalo kahit abogado, kahit presidente, kahit ano. Hindi nga tayo matatalo sa diablo. Ha? So ganun po 'yan mga kapatid. Okay? So sana magkaroon mga kapatid ng magandang kausap. Ano natin mga kapatid, maintindihan natin 'yon kasi nga nakapag-bar na nga eh ng abogasya o nakapag-bar na eh. So alam natin yung mga reasoning na gano'n. Kaso lang, ang sabi ko, hindi naman ako tanga kagaya ng ibang pastor.